Kayo po ang humusga. Gusto ko po madinig ninyo. Ito ha. Galing sa bibig mismo ni Tatay Digong. Destroy the lives of the people. Then kalaban mo ako. Kalaban mo ako. At marami akong alam. Wala yung droga. Marami pa daw siyang alam. At hindi lang yung droga. Nako. Kaya nga sabi ko sa inyo, kasi yung droga binitawan niya na dati yan eh. Before 2022 pa, before the election pa, wala po masyadong kumagat. Nanalo pa rin. Ito sinasabi ni Tatay Digong, marami pa siyang alam at hindi lang yung droga. Sisirain ka. Oh. So hindi lang po droga-droga ha. Kala nyo hindi effective. 'Di ba? Kasi yun ang sinasabi ng marami, hindi effective 'yan. Bakit? Sinabi na Tatay Digong yung 2022, binoto pa rin ng taong bayan. Meron pa pong bala si Tatay Digong. Eto. Wala yang droga na 'yan. Marami pa siyang alam. Wala yung tatargetin talaga kita sa pagkatao mo. Yun. Doon ka madadali sa pagkatao. Tatargetin talaga kita sa pagkatao mo, delikado. No? Alam mo sa aking palagay, medyo dapat palitan ni BBM yung kanyang political strategies o kung yung tagapayo niya. Kasi alam mo, sabi ko nga, parang ang bobo nung nagpapayo kay BBM. Hindi nga hindi ko naman kilala kung sino nagpapayo sa kanya o sinong bumubulong-bulong sa kanya. Pero sa tingin ko, bobo. Bakit po? Mali-mali po yung moves ni BBM. Nagsalita pa siya eh. Lalong nakasama sa kanya yung kinalaban niya pa yung Duterte. Lalo siya talaga nadudiin. Kung ako magpapayo kay BBM, hindi ko muna kakalabanin ng Duterte. Sa 2025 ko na near the election, doon ko sila kakalabanin. Ang hirap kalaban ng Duterte ng ganyang kahaba. Ang daming bala. At eto po, matalino yan si Tatay Digong. Ang hirap kalabanin ng Duterte sa ganung kahaba. Kumbaga sa basketball, PBA team tsaka NBA team maglalaban. Ang hirap kalabanin ng NBA team ng mahaba. Last 2 minutes pwede mong kalabanin. 2 minutes lang ang laban. May tsamba doon. Nawaan nyo ibig ko sabihin? Mas maiksi, mas may tsamba. Pero yung ganyang kahaba, ibabaong ka ni Tatay Digong. Baong ka dyan. Kaya nagkamali. Una, mali. Bumakbak agad sa Duterte. Pangalawa, nagsalita pa siya dyan about sa China na ano yung binanggit niyang word? Maling-mali eh. Ano yung binanggit niya? Di na siya dapat nagsalita. Ayan, nag-init si Tatay Digong. Di ba? Pwede naman tinawagan. Oh, di ba? Simple lang, presidente ka eh. Oy, Rodrigo Duterte, kung ayaw mo panggalangin, totoo ba yung sinasabi mo? Mas maganda yung ganun, hindi mo ginalang pero tinawagan mo. Kesa binanatan mo sa media. Tinawagan mo. Si Banat Bay nga, nakukontak si Tatay Digong eh. Ikaw pang presidente, hindi mo makontak si Tatay Digong. Ano ba naman? Yun, horrified. Hindi ka na nagsalita. Siyempre, ito si PRRD, I understand, mag-iinit ang ulo niyan. Kahit ako, ibabaon talaga kita. Lalo, alam na alam ni Tatay Digong, yung pagdating sa utak, lamang siya. Pagdating sa mandato, alam lang niya na maraming magnagmamahal pa rin sa Duterte. Kahit sa anting na mo anggulo, lalamunin siya ni Duterte, ni Tatay Digong. Ba't ka pa nagsalita? Minsan nga pumepreno, napansin nyo ba? Pumepreno na nga si Tatay Digong eh. Nagsalita pa ng horrified sa media. Ay, tinamaan ka ng lintik. Nag-init. Di ba? Mali. Kung sino man nagpapayo sa'yo, palitan mo yan. Ha? Palitan mo na yan. Kasi nilalagay ka talaga sa alanganin yan. Hindi ako, nagpapayo lang ako ng talagang honest na payo. Pinapahama ka kung sino yung nagpapayo sa'yo.
Tuloy tayo. At anong ginawa mo sa buhay? Ang order, ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Congratulations pala, SMNI. SMNI lang naglabas na itong kay PRRD. O galing talaga ng SMNI. Salute! Kaya kayo pinag-iinitan. Hindi raw sikat ang SMNI. Kaya SMNI lang nakaka-interview kay Tatay Digong ng ganyan. Sila lang ang pinagkakatiwalaan. Hindi daw sikat. Yari sila sa inyo. At hindi duwag. Wag niyo tatandaan SMNI hindi duwag. Kaya katulad ng iba, busal ang bibig. Takot matanggalan ng prangkisa kaya himod puwet. SMNI, tatanggalan na ng prangkisa, hindi pa rin humihimod puwet. Saan ka? Sa duwag, matanggalan ng prangkisa? SMNI, hindi. Due process of law. The right to confront kung nagkamali ka man. Ulitin ko yan, due process. Andyan ang problema natin. This is against you. Ulitin ko, sabi niya, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Diyan tayo nagkakaproblema. Lahat po ng gagawin, padadaanin dapat sa proseso. Hindi ka pala desisyon. Nag-decide ka, tanggalin yan, tanggalin. Suspindihin yan, suspindihin. Ikulong yan, ikulong. Case close. Hindi pwedeng ganun. Lahat ng gusto mong desisyon, dadaan sa due process. Huwag kayong bobo. Nor shall any person be denied the equal protection clause of the Constitution. With that, sana, ewan ko. At ito naman si Lagdameo. Ito na. Lagdameo. Alam mo, Lagdameo, ano? Andre, kaibigan tayo. Ay. Tagal ng kaibigan, halos gabi-gabi nakikita tayo dyan sa... Sana all. Dyan kay John Villar na inuman. Do not try to be, yung DILG. Ito na, pakinggan nyo mabuti. Yang DILG. Sino head niyan? Abalos. Kayo dumisisyon, ha? Be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Ito naman, Secretary of Justice. Sino po ba ang Secretary of Justice? Di po ba si Boying? Si Tatay Digong nagsabi. Sige. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Isa ka pa. Isa ka pang... Ganon, sinasabi ni Tatay. Le-lecturean kita, isa ka pang walang alam. Alam ko. Ano? Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. Puro kayo bangag. Eto, ibig bang niyang sabihin, sinasabi niya, si Abalos at si Boying din, bangag din? Ulitin natin. Ang order, ito talagang targetin kita. And it would not be pleasant. Kindly do justice. Tama yung sinasabi. Mabigat ito, Mr. President. Due process of law. The right to confront kung nagkamali ka man.
witnesses against you. Ulitin ko, sabi niya, no person without, sana, ewan ko. At ito naman si Lagdameo. Yan na. Alam mo, Andre, kaibigan tayo. Tagal ng kaibigan, halos gabi-gabi nagkikita tayo dyan si kay John Villar na inuman. Do not try to be, yung DILG, DILG should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Secretary of Justice. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita, kasi alam ko, isa ka rin. Isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. To. Yan o. Umakyat kayo. Wala kayong alam. Wala kayong alam. Puro kayo bangag. Ito ngayon, hindi kayo nang mag-interpret. Huwag kayong magagalit sa akin, Boying. Huwag kayong magagalit sa akin, Abalos. Huwag kayong magagalit sa akin, Lagdameo. Si Tatay Digong po nagsabi yon. Ngayon, hindi natin alam. Ano ba ibig sabihin ni Tatay Digong nun? Lahat sila walang alam o lahat sila bangag? Hindi natin alam. Kayo mag-interpret. Ano pagkakaunawa nyo dun? Di ba? Sila yun eh. Sila yung tinutukoy. Iba yung, actually, pagkakaunawa ko, iba yung tinutukoy niya kay Lagdameo. Si Lagdameo ang may kagagawan ng pagpapasuspinde kay Kuya Gob. Pero yung walang alam, o bangag, or bareho, parang itinutukoy niya ron si Boying. Para ding si Abalos. Kasi binanggit niya ang DILG. Sino ba ang head ng DILG? Di ba si Abalos? Hindi natin alam. Kaya nga ako, hindi ako naniniwala. Baka mali ang interpretasyon ng marami. Kasi yan po ang sinasabi, yan ang interpretasyon. Ako hindi ako naniniwala bangag yun. Kayo ba naniniwalang bangag yun? Sa sinasabi ni Tatay Digong, kayo po ba ay naniniwala na sila ay mga bangag? Mga walang alam. Alam ko, wala kang alam sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nililecturean kita, kasi alam ko, isa ka rin. Alam ko, wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanang. Putang ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. Huwag ka magagalit ha. Siya nagmura sa inyo, PI daw kayo, wala kayong alam, puro bangag. Do not try to be a hero. Tagadabaw ka, kaibigan tayo. Balik siya kay Lagdameo. Don't try to be a hero. Siguro. Ano to? Di, Tatay Digong ako nagtatanong lang. Kasi medyo, yung statement mo eh. Tanong ko lang po, Tatay Digong at saka mga nanonood. Ibig sabihin, tropang bangag sila. Dapat sumama din sila sa drug test. Ako hindi ako naniniwalang tropang bangag sila. Pero marami po, dahil sa statement nyo, baka yun ang paniwalaan. Malamang yun ang pinapaniwalaan. Yun ang mga kumakalat na messages. Dapat siguro magpa-drug test pare-parehas ang tropang bangag. Nako, delikado ito. China kayo ng China. Ang problema pala natin mismo nasa loob. Secretary. Di ako nagsabi niyan ha.
Paki-interpret na lang ano sinabi ni Tatay Digong. O, Lagdameo, tuloy sa'yo. May utang na loob pa ako sa iyo. Mm. But when it comes to my country, a new guy, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya. Dapat ganun ang senyas na natin. Totoo yan. Alam mo kaya galit na galit ako rito, Tachi-san ko. Kaya dinidiin ko yan. Kayo mga lintik na mga vloggers na kinukonsintin nyo pa ang droga sa Pilipinas. Mahiya kayo. Sabi ni Tachi-san ko, drugs destroy lives. Drugs destroy lives. Hindi lang yun. Drugs destroy families. Kayo mga lintik, kayo mga vloggers, gumising kayo mga animal. Kaya nyo ba na sinisira ng droga ang pamilya, sinisira ng droga ang community, sinisira ng droga ang isang tao? Hinahayaan nyo pa. Galit pa kayo doon sa lumalaban sa droga, mga animal kayong vloggers. Anong silbi nyo sa mundong ito? Mag-demand kayo na ganun. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw nino o ayaw nila, ay maglaro tayo. Kung hindi, aabot tayo sa batas. Tama, Sir Consoli, dami binibigay na problema. Kaya nga nagtataka ako doon sa mga vloggers, nagalit pa sila sa lumalaban sa droga. Imbis na nagtutulong tayo mga vloggers para sugpuin yan, lintik na droga na yan. Baka pati kayo mga vloggers, adik. Mana-mana kayo mga animal. Huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Lagdameo yung Bongbong. Magbarkada kayo. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo nabubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Sige na, Tatay Digong, bumuga ka na. Ibuga mo na. Tandaan nyo po, tinanong ko po si Gob. Kuya Gob, magsasalita siya sa Davao. Bugahan po yung sa Davao. Stay tuned. Kung kayo nasa ibang bansa, hindi kayo makapunta ng Davao, stay tuned. Baka hindi rin ako makapunta. Stay tuned kayo. Kasi po, ila-live namin to sa SMNI. Okay? Abangan nyo dito sa channel na ito. Ila-live natin yan. Yang rally na yan. So kalma lang kayo ha. Bubuga itong mga ito. Alam nyo, galit na sila eh. Galit na ang taong bayan. At sigurado, banatan mo, Tatay Digong, yung mga lagdameo na yan. Linggo po ang rally. Kayo, anong alam mo? Aral ka sa London School of Economics? Anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang mayaman kayo, umakyat kayo diyan. Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. Spoiled kasi, wala silang alam. Spoiled. So do not be smart ass. Kasi pag hindi lecturean ko kayo araw-araw, kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas, kayo mamayaman, anong alam mo? Ito may laman ito. Ang edukasyon ko ay pang Pilipinas. Anong ibig sabihin niya? Yung isa nga daw, second year ata, college lang ang inabot. Yung isa kahit may pinag-aralan, walang alam. Bakit? Ako ang edukasyon ko ay pang Pilipinas. Si Tatay Digong may alam sa ground. Ang tagal niyang mayor. Tatandaan niyo po. At alam niya, galing sa ilalim. Eto minsan, hindi naman lahat ha, pero pag ikaw ay mahina ang personality mo at yung iyong magulang ay hindi magaling magturo, chances are, yung mga anak mayaman, lumalaking weak, addict, at magnanakaw. Kasi magkasunod yan, addict, natural, magnanakaw ka.
Hindi po lahat ang sinasabi ni Tatay Digong, alam ko galing ako sa ilalim. Kaya believe ako sa mga taong galing sa ilalim, umakyat sa tamang paraan. It means natuto yan. Hindi gumawa ng kabulastugan para umakyat Natuto. Kasi doon sa pag-akyat, ang dami mong natututunan. Yung pinanganak kang may pangalan, at pati magulang mo, hindi marunong magturo. Ingat po sa mga nanonood sa akin dito na kayo ay mayaman. Ingat po kayo. Kasi yung yaman nyo pwedeng curse sa inyong anak. Pag hindi kayo marunong magturo, yung anak nyo, chances are lalaking weak at lalaking addict. Pwedeng addict sa lalaki, addict sa babae, addict sa attention, addict sa pulburon. Maghahanap yan ng outlet. Bakit? Hindi natutunan sa ground. Yaan po ang hindi nyo kayang tibagin sa Duterte, especially Tatay Digong. Alam niya sa ground. Alam niyo si Tatay Digong, sinasabi ko medyo mahina ng lumakad. Mabagal na. Pero yung utak ni Tatay Digong, tingnan ninyo. Nagsalita siya. Pag nagsalita si Tatay Digong, ang taong bayan nakikinig. Hindi nyo napansin? Yung iba pag nag-speech, walang nakikinig. Si Tatay Digong pag nagsalita, why? Ang daming wisdom. At yung wisdom na yan, hindi dahil sa edad. Wisdom through experience sa ground. Hindi yan tinuturo ng libro. Ang tagal mayor ni Tatay Digong. Ang sarap niyang kausap kasi ang dami mong mapipick up na matututunan. Pakantahin kita ng Bayang Maguilo. Sige daw. Hindi alam. Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yan. Alam mo nung nakausap ko, Anak kayo. masaglit ko lang Nung nagpapaalam na kami, aalis na kami kay Tatay Digong. No, siyempre, papaalam ako. Nagpaalam kami. So, ako rin nagpaalam, nalapitan ko siya. Tatay Digong, maraming salamat po. At naimbita kami dito. Natutulungan yung Pilipino. Siyempre, nabigyan mo kami ng opportunity. No? Yan. So, nagpapasalamat lang ako mabuti. Tapos, simple lang yung sagot niya. Walang anuman, kaibigan tayo. Hindi ko makalimutan yung sinabi ni Tatay sa akin. Tatay Digong, kaibigan tayo. Alam mo kasi, sa ganyang katataas na tao, mga politiko, kaibigan ka dyan Katulad sabi niya, kaibigan tayo kay Lagdameo. May utang na loob ako. Pero, pag gagawa ka na ng kalokohan, ibang istorya na yon, no? Pero pag kaibigan, and I respect that. Kaya ako, medyo natuwa ako ron, sabi ko, iba talaga. Marunong si Tatay Digong humandle ng tao galing sa itaas at galing sa baba. Yun ang mga mayaman. Apo ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa penal colony hanggang ngayon. Ano? Nasa inyo pa rin yan. Ano? Land grabbing ba yan? Hindi inyo yan. Sa gobyerno yan. Nako. Dapat itapos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Si Lagdameo dapat na land reform na yan. Ang laki-laki ng putang inang yan. Don't you realize na yumaman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno, putang ina ang rental doon. Ayun, putang ina. Kita mo? Yumaman kayo gamit ang lupa ng gobyerno, tapos yung renta sa inyo napupunta. Kaya mga PI kayo, yan ang sabi ni Tatay Digong. Gamitin nyo ang politika. Bakit? May pera kayo Pero wag mo akong, do not fuck with me.
Huwag kayong magpatigas-tigasan. Hindi ako, putang ina masama. Ako isang mahirap lang. Alam mo si Yung Tatay mayaman. Digong kahit pamura-mura, may laman eh. Hindi katulad ng ibang vloggers, puro mura lang. Nagdameo, Tinignan mo, bobo. Di ba may ganun? May vlogger na puro mura lang, bobo naman. Eto, kita mo mura na mura pero may alam. pagbaba mo sa Malacanang, one day it will end. Nandyan ako sa dulo ng Malacanang. I would choose yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal, begging for the life of Rizal sa Espanyol. Doon kita hintay. Nako, may hamon. Pagbaba mo. I'll make it symbolic for everybody. Ako. May isa pa akong... Ano kaya yan? Galing eh. Okay. May hamon yan. Na pagbaba mo, antayin kita dito. Ngayon, di natin alam. Di naman niya klinaro, no? Pero sabi niya, I will make it symbolic. So, di natin alam. Ha? Kasi, ang ina-explain niya dito, 6 years lang yan. Alam mo, dapat, ang ginagawa dito ni President Marcos, yung pagbangon ng pangalan ng Marcos, yun ang dapat first, kung actually, yun na nga lang dapat ang kanyang priority. First priority niya dapat, ibangon yung kanyang pangalan, ng pangalan ng Marcos. Kasi 6 years lang yan. Kasi pag maibangon mo yung pangalan ng Marcos, makikinabang kahit si Sandro eh. Pero kung itutuloy yung mga ginagawa ngayon, pati si Sandro wala na. Tatandaan po natin, ang Diyos, pag binigyan tayo ng second chance, gawin na natin ng maayos. Kasi, pag yung binigay sa ating second chance ay binaboy pa natin, nako, wala na tayong patutunguhan. Binigyan tayo ng tsansa, hindi pa natin grinab, wala. Ang problema ngayon, nabababoy itong due process. Kung ano na lang ang desisyonan nila, yun na lang. Politiko ba kayo masyado mag-abuso? Easy lang kayo. Puro tayo stop the fucking mga putang ina kayo. Huminto kayo. Salamat. Ito, pakinggan natin yung kay Lagdam. Ay, ito, kay ano ha. Sigurado ako dyan. Basta sa military, babalikan ka talaga. Basta Trump tayo. Trump tayo. Salamat, Dennis. Ngayon ay pahabol si Yusek Lorraine Badoy. Yes, ma'am. Pato. Yung 3 months that was a factor. Tingnan ko to kay Alba. Ano Kasi dito pinakita. Kaya magbaba yan dito, ini-entertain ko, pinapakain ko. Alam mo, sa factual yan. Saglit. Pero, kung wala siyang ma-explain sa mga tao, bakit niya inabandono ang mga tao, siya naman, huwag ka maniwala, ito yan. Hindi ba yun nawala-wala? Being afraid for the sake of the... To verbalize everything that is being said in whisper.